Tapos, pagka hindi natin pinakita yung reaksyon ng Malacanang. Sige, Malacanang, anong reaksyon? Isa naman ng palasyo ang mga issue ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na ang tungkol sa paglustay umano niya sa pondo ng bayan. Mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagtakbong presidente ni VP Sara, good luck. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Masaya, ano pang mga banat ng palasyo sa bise? Cheryl, wag daw sanang suluhin ni Vice President Sara Duterte ang credit sa pagkapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang eleksyon. Kung tutuusin, mas marami daw dapat na ihingi na tawad si Vice President Sara Duterte. At yan nga ang inisa-isa ng Malacanang. Good luck. Nadinig niyo po. At ang sabi niya po ay good luck. Yun lamang po. Yan ang Baka sabi niya good luck sa kanya. Kami dapat magbigay good luck wish ng good luck kay BBM kasi tangan payat na. Good luck sa diverticulitis mo. Good luck sa iyo. Sana umabot ka pa ng Pasko ngayong 2026. Ano pa Claire? Sige nga. Ang pambansang abogado ni Bongbong. na reaksyon ng Malacanang sa deklarasyon ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Pero hindi pinalampas ng palasyo ang pagsusuri ni VP Sara dahil tinulungan daw niyang mahalal si Pangulong Bongbong Marcos. Puwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, huwag namang credit grabber. Tandaan po na Grabe naman sa credit grabber. Hindi ba credit grabber si Bongbong? Kayo talaga lang ang hilig niyong ipasa sa iba. Yung mga ninyo, yung mga ginagawa ninyo, di ba ang credit grabber si Bongbong? Ang dami niyang tulay na ninakaw. Yung Bukana Bridge, niregalo pala ng China yung kay Digong at saka sa mga tiga Davao, tapos kinuha-kuha niya. Yung subway, wala naman siyang kahirap-hirap doon. Nag-groundbreaking lang, putya kanya na. Yung tulay doon sa Isabela, putya yan, pinapatanggal-tanggal niya yung gobernador dyan, tapos inangkin yung tulay. Kung meron ditong credit grabber, siya yun. Hindi si Inday. Ano bang credit ang ginagrab ni Inday? Yung sinasabi niya, nag-apologize siya dahil tinulungan man niya talaga si Bongbong. Tinulungan man niya talaga. O, sorry. Marami rin naman. Kahit naman yung kapitbahay namin, nagsusorry sa akin, Boss Dada. Sorry kasi nung nag-isko kayo tapos BBM kami, madami akong mga negative comments sa'yo. Sorry Nagsosorry din naman sila. O, lahat naman talaga nagsosorry. Tinan nyo. Sila Maharlika, mga BBM yan. Ngayon, mga Duterte na, nagsosorry din sila sa tao. For helping Bongbong Marcos. Ang daming nagsosorry ngayon dahil talagang ikinampan niya si Bongbong, hindi lang si Inday. Ang pinag-apologize ni Inday is napakalaki talaga ng pagkakamali niya for not running. Napakalaki ng pagkakamali niya for not running. Pero sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, it's a blessing in disguise. Kasi kung si Inday Sara naging presidente, tapos ang vice president niya si Bongbong, ipa-i-impeach din siya niyan dahil gusto niya ni Bongbong umupo. O, baliktad kayo sabi ko nga sa inyo. Dapat talaga mag-apologize si Inday Sara sa mga Pilipino kasi siya ang number 1 na presidentiable noon. At how many percent? I think 50+%. Ang pinakamalapit kay Inday Sara, si Leni Robredo, kalahati at I think 17%. Tapos si Bongbong, putang ina 8%. Survey yan Bongbong Marcos yan. Tapos putang ina, hindi niya man maangatan, hindi niya man malamangan si Leni Robredo. O ngayon, kaya nga binudol nung magkapatid si Inday, si Aimee at saka yan si Bongbong O binudol nila ito si Inday para mag-vice president ka na lang, ayaw mo naman. Kasi nag-file siya ng mayor Nag-vice president ka na lang, tulungan mo na lang yung kapatid ko. Nag-vice president siya, umikot siya sa buong Pilipinas, kinakampanya niya si Bongbong. Di dapat talaga mag-apologize siya. Anong iniiyak mo, Claire Castro? natin ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang natulong niya, pareho naman po sila nagtulungan dahil ito ay unity team. Kaya wag niya pong suluhin ang credit kung nanalo man ang Pangulo. Wait. Si Inday Sara, meron siyang 32 million na boto. Si Bongbong 31 lang. Alam mo ibig sabihin nun? Ulitin ko lahat ng bumoto kay Inday, binoto, mali. Lahat ng bumoto kay Bongbong, binoto si Inday. Pero 1 milyon ang bumoto kay Inday na hindi binoto si Bongbong. Ibig sabihin, weakest link si Bongbong. Hindi nga umati ng debate yan. Wala nga plataforma yan, kaya nga ngayon hindi niya alam kung ano yung mga ipinangako niya. Wala namang pinangako yan. 20 pesos na kilo ng bigas lang. Hindi niya pa nagawa. Tangin na to si Claire Castro, tanga talaga. Kung meron daw dapat ihingi ng tawad ang bise sa taong bayan, yun ay ang sarili niyang issue ng korupsyon. Siguro po dapat mauna muna na ihingi niya ng tawad kung ano man ang mga issue ng korupsyon at katiwalian at di umanong paglulustay ng confidential funds ng kanyang dalawang opisina at the time, OVP at ng DepEd. Paano si Bongbong? Kailan siya magsosorry sa pagnanakaw niya sa Pilipinas? Di umano. Kailan magsosorry si Bongbong? Kailan papaliwanag ni Bongbong yung mga text messages na kumakalat ngayon? Patungkol sa mga perang nakuha niya mula doon sa kanyang bagman. Meron pa sa customs.
May kumakalat pa sa customs daw. Meron pa dyan sa DPW. Meron pa nung kampanya nung 2025. Kailan ipapaliwanag ni Bongbong yan, Aber? Kailan siya magsosorry dyan? Mantakin mo yung kay Inday Sara, dadalawa lang ang issue nyo. Dadalawa lang ang issue nyo, hindi nyo pa mapatunayan. Itong kay Bongbong, araw-araw may bagong issue. Oh, tsaka kailan kayo magsosorry tungkol dyan? Buti nga si Inday nagsorry. Buti nga si Inday, kahit hindi nagnakaw, nagsorry. Si Bongbong magnanakaw eh, di umano. Hindi pa nagsosorry. Tapos addict pa daw, sabi nung kapatid. Wala na, Claire. Kahit anong gawin mo, wala na yan. Hindi na obra. Naglabas pa nga ng listahan si Castro at isa-isa niya itong binasa. Una po, mas dapat niyang inunang humingi ng tawad sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga biktima ng EJK. Bakit? Ba't siya magsasorry doon? Siya magsasorry sa EJK. Bakit? Siya ba yung may gawa nun? Involved ba siya doon sa EJK? Mayor man siya ng Davao. Anong hihingi niya ng tawad sa EJK? Dahil binibintang niya sa tatay niya? May kaso yung tatay niya sa Pilipinas? Wala. May ebidensya sila tungkol sa DDS? Wala. Ano yung hihingi ng tawad ni Inday Sara sa EJK? Ay, magsosorry po ako dahil maraming pinatay yung tatay ko. Ganon. Ba't si Bongbong? Di pa siya nagsosorry, maraming pinatay yung tatay niya. Maraming pinatay, maraming ninakawan. Hindi pa siya nagsosorry. Mauna muna magsorry si Bongbong. Sorry sa lahat ng mga winalanghian ng tatay ko nung martial law. Bago magsorry si Inday Sara sa EJK, wala nga kaso ng EJK dito sa Pilipinas. Yung mga martial law cases, ang dami-dami dito sa Pilipinas eh. Ano pa? Dapat niya rin pong ihingi ng tawad at nakalimutan niya nang siya ay magsabing mayroon siyang kilalang assassin at handa siya magpapatay. Assassin po. Ihingi daw ng tawad ni Inday Sara yung paghingi ng tulong sa assassin. Hindi siya humingi ng tulong sa assassin. Ganito nga kasi kwento niyan. Ang papatay sa akin yan lang mga yan. Huwag kayo mag-alala. Pag may nangyari sa akin masama, may nakausap na ako. Pag pinatay ako ng mga yan, patayin mo rin. Oh. Ano doon? Anong problema? Ba't siya hihingi ng tawad doon? Hindi pa naman siya namamatay. Patayin niyo muna si Inday Sara para ma-activate yung assassin na yan. Supot? Yan na yun. Ano pa? Dapat din daw magsorry si VP Sara sa mga fake news na Hindi ka nga nagsosorry sa fake news na pinapalabas mo, Claire Castro, tapos gusto mo magsorry si Inday Sara sa fake news. Ano ba fake news niya? Ano yung fake news? Eh, ikaw nga eh. Sinabi mo si Pangulong Duterte nangako na 7 lang yung bigas eh. Tangina, hindi naman totoo. Tapos nung tinanong ka nung mga ano dyan, nung tinanong ka dyan, sabi mo, ay hindi ko dapat pag-usapan dito yung mga sinabi ko sa vlog ko kasi yung vlog ko vlog yun. Hindi natin dapat tinatanong yun dito. Ikaw ang fake news peddler. Ikaw nagsasabi, maganda Pilipinas. Ikaw nagsasabi, malago ang ekonomiya. Ikaw ang nagsasabi, safe sa Pilipinas. Puta, ikaw ang fake news peddler eh. Ikaw nagsasabi, malakas si Bongbong. Eh naku, may dapat magsorry dito sa pagpapakalat ng fake news. Ikaw yun at saka yung mga media nandiyan dyan sa harapan mo. pinandera niya sa publiko. Gayon din ang paggastos ng 7.4 million pesos ng bise para sa security and personnel para sa kanyang mga personal trips noong 2025. Ay, magkano ginastos ni Bongbong? Sa security niya, magkano ginastos ni Bongbong sa pagpunta-punta niya sa panonood niya ng mga karera? Magkano ginastos ni Bongbong at ginastos ng Pilipinas? Di ba sinisingil pa nga kayo ng DBM? Oh, dahil meron kayong mga pinautang niyo isang ahensya ng pamahalaan na sinama niyo sa abroad na hindi niyo masingil-singil. Utangin na ninyo, ang hilig niyo manilip ng pera ng may 7.4 million, umiiyak kayo, 1.5 billion yung budget ng flood control project na ninanakaw lang. Personal trips noong 2025, sinabi na nga ni Inday Sara, hoy, hello, pera ko yung ginagamit ko dyan, hindi katulad nyo, putangin na nyo, pati yung pagpa-party-party nyo, pati yung mga pag-concert nyo dyan sa Malacanang, pera ng taong bayan ginagamit nyo. Wala, Claire Castro, hindi ka makapuntos. Ano pa? Kung matatandaan, sinabi ni VP Sara sa OVP budget hearing ng House Appropriations Committee na personal niyang pera ang ginagamit niya sa kanyang foreign trips. Pero kinuha sa budget ng OVP ang ginastos para sa kanyang security at personnel. Bukod dyan, ito pa... Tsaka, kung di ba naman kayo tanga? Bobo ba? Bobo yan? Pag, mula 2022 hanggang 2028, vice presidente ka. Mula yung duration na yan, walang patid yan. May security ka talaga dapat. Kahit saan ka magpunta, si Bongbong nga meron din. So kung binabayaran, yung sinesweldoan ng taong bayan yung security niya kung saan siya nagpupunta, abay dapat lang trabaho ng mga security na yan na pangalagaan ang pangalawang pinakamataas na leader sa bayang Pilipinas. Now, nagagalit kayo sa mga alis niya noong 2025, poke ng ina nyo pala eh. Pinadala nyo yung tatay niya doon. Pinadala nyo yung tatay ko dito sa Dahig tapos gusto nyo, hindi namin bisitahin. Gago kayo. Si Tory na nga nagbigay ng abiso sa amin, pwede nyo naman siyang bisitahin doon. Bisitahin nyo na lang siya doon. Binibisita nila tapos nagagalit kayo. Hindi man aalis yan si Inday Sara. Hindi aalis yan si Inday Sara kung hindi nyo pinalayas yung tatay niya rito. Mga tarantado kayo, kasalanan nyo na eh. Tapos kayo pa yung nagmamagaling, sisilipin nyo siya. Natural, ano nga naman umalis siya ng walang security. Eh, pangalawang presidente yan, bobo.
Ano sasabihin ng ibang mga lahi na, tangin tong vice president, ba't walang bodyguard? Kasi, walang pera. Pugin ang Pilipinas na to. Pangalawang leader nila, hindi nila inaalagaan. Ikaw nga puro ka security. Di ba, Claire Castro? Anday mo security. Ikaw nga, kahit tumatay ka, may security ka. Tangin na ka, wag ka manilip. Hindi ka naman importante. Meron kang mga bodyguard. Sa Inday Sara, pangalawang presidente. Kung mag-bodyguard siya at gastusan ng opisina niya yung mga bodyguard niya dahil umaalis siya, dapat lang yun, trabaho nila yun, tanga. Protocol yun, unggoy. Araw ang dapat ihingi ng bise ng dispensa. Pero alam mo, yun lang yung yun lang yung nasisilip nila kay VP Sara, 7.4 million, 125 million na doon sa 125 million na confidential funds. Naman, well accounted for naman. Nag-issue pa ang COA ng unmodified opinion. Tapos, yung sa DepEd, wala namang issue ang COA. Hindi rin siya fina-flag ng COA. Sa tagal-tagal na panahon, yun lang yung nasisilip nyo. Gusto nyo isa-isahin namin yung mga ginawang pagnanakaw ng mga Marcos sa Pilipinas. Putang ina, 3 buwan na, di pa tayo matapos. Tsaka mga ipokrito kayo, Dapat po rin niya ihingi ng tawad nang tinanggap niya ang pagiging sekretary ng DepEd. Kahit inamin niya na wala siyang kaalam-alam sa pagiging sekretary ng DepEd. Oo, pero marami siya nagawa. Sinabi niya hindi siya teacher, din sinabing wala siyang kaalam-alam. To talaga fake news peddler ka talaga. Alam mo kung may fake news talaga dito, ikaw yung Claire Castro. Ang sinabi ni Inday, hindi siya teacher. Oo. At saka bobo, putangin na mo, tanga ka talaga Claire Castro. Inoffer sa kanya ni Bongbong yun. Ganun katanga si Bongbong, i-offer ni Bongbong sa kanya kung alam niyang hindi kaya ni Inday Sara. Takinan to. Di sana sisihin mo si Bongbong. Alam niyo pala na walang alam si Inday Sara bakit niyo inofferan ng DepEd? Ang inatanga no, sobrang bobo mo Claire Castro. Sabi ko magdedebate tayong dalawa. Puta mapapahamak ka sa akin. Hindi ako abogado pero mapapahiya ka sa lahat ng mga pinagsasasabi mo. Hihingi ng tao ni VP Sara Duterte ang pagiging DepEd secretary. Bakit? Tarantado. Galing tayo sa blended learning. Yung galing tayo sa yung homeschool dahil sa COVID. Tanginang galing ni Inday Sara. Napabalik niya yung mga estudyante sa 100% face-to-face. Pinilit niya yon. Bakit? Sabi kasi ni Inday Sara, wala talagang matututunan yung bata pagka nasa bahay lang. Laro lang ng laro yan. Alam ko yan dahil yung mga anak ko, pinagagalitan ko pag homeschool. Kaya kailangan face-to-face para mas marami silang matulungan. Ano nangyari? Face-to-face. Anong ginawa ni Inday Sara? Sa mga teacher, tinanggal ni Inday Sara yung ibang mga administrative work sa teacher kasi nga kumakain ng oras nila. Itinaas pa nga ni Inday Sara yung allowance ng mga teacher, yung mga pambili ng chalk, pambili ng mga materyales sa eskwela. Itinaas pa nga ni Inday Sara. Ang tagal-tagal na nandiyan ng teachers party list, wala nga nagagawa para sa teacher yan. Ilang taon lang si Inday Sara na DepEd secretary. Putsaka na, ang dami ng reformang nagawa, tapos sasabihin mo walang alam, bobo. Tangina mo. Ikaw ang walang alam. Tangina ka. Yan lang yung mga ibinabato mo kay Inday Sara. Paano nyo matatalo sa eleksyon yan? Kung yan lang ang panira ninyo kay Inday Sara, hindi nyo kayang talunin sa eleksyon yan, Claire. Putsaka na 2 taon na lang, magbubuti ka na ulit. 2 taon ka na lang, balik ka na ulit sa pagbablog. Walang kukuha sa'yo na mga na sa specialty mo. Wala kang specialty. Specialty mo lang, mamburaot Mamburaot, tas hindi ka pa nakakaburaot. Putangin lang yan. 7 minutes lang na nagsalita si Inday Sara, bumubula na bibig mo. Hindi ka naman tatakbong presidente. Galit na galit ka sa mga pinagsasabi ni Inday Sara. Kung sa tingin mo, hindi tama yung mga pinagsasabi ni Inday Sara, ba't apektado ka? At pati ang matatag curriculum ay hindi niya na-review dahil inamin niyang wala siyang alam. Malaking kasalanan po yan sa taong bayan. Mas inuna rin daw ni VP Sara ang manira kesa tumulong sa gobyerno. Ang sinabi niyang siya ay may alam di umano na mapababa ang presyo ng bigas, pero hindi niya gagawin dahil wala siyang balak tulungan ang Pangulo. Yan po ay isa... Tingnan yan. Gano'n ba kahina presidente mo? Kailangan ng tulong? Kala ko ba magaling kayo? Bakit kayo nagkagalit kay Inday na hindi kayo tinulungan? Bakit nakadepende kayo kay Inday? Tinulungan na nga kayong manalo Tinulungan na kayo ni Inday Sara manalo noong 2022. Gusto nyo tulungan pa kayo ni Inday Sara para yung 20 pesos na kilo ng bigas ma-achieve ninyo? Kayo na nga kuno, mga gago kayo Bitter yarn. Ang kasalanan sa bayan na dapat niyang ihingi ng tawad. Ilan lang daw yan sa mga kailangan pang ihingi ng tawad ni VP Sara sa publiko. Isa pa sa hindi pinalampas ng Malacanang ay ang pagbaha na isinisi ni VP Sara sa Administrasyong Marcos. Ilan po bang flood control projects merong itinatag? Di umano. Ang Pero bakit ka gumagamit ng di umano? Hindi ka sigurado. Claire Castro, meron kayong confidential funds. Ang daming mga intel funds ninyo kung ano-ano pang mga budget nyo. Tapos hindi nyo ma-pinpoint kung ano yung mga problema sa Davao. Ay, Claire Castro, hindi nyo pa pinapaniwanag yung 50 million na nawawala daw sa vault nyo, ha? Sabi ni Mike Abby, sobrang corrupt daw ng opisina nyo, ha? Ikaw naninilip ka ng corruption ng may corruption. Yung corruption sa opisina mo mismo, dun ka naka-opisina, hindi mo sinisita. Ikaw, Claire Castro, sabi ni Mike Abby, nuknukan daw kayo ng mga magnanakaw dyan sa PCO, ha? Sinabi ni Mike Abby yun. Hindi mo pa, imbestigahan mo muna yung opisina nyo. Silipin mo muna yung opisina nyo bago kayo manilip ng iba. Talaga, sama ng ugali mo, ha? Ano pa yan? kanyang ama. 13,917 na flood control projects
na mukhang hindi naramdaman. Anong mukhang hindi naramdaman? Anong mukhang hindi naramdaman? Dapat may reklamo. Parang ngayon, may reklamo, may mga ghost project ng mga flood control. Nung parang hindi naramdaman, walang insertion nung panahon ni Pangulong Duterte. Ang DPWH noon, ang dami build program, napakaraming mga tulay, kalsada kahit pandemic. Huwag mong puntahan yan, Claire. Wala nang pandemic nung panahon ni Bongbong, wala siya nagawa kahit isang tulay. Alam mo nagawa ni Bongbong? Katarantaduhan. Ano pa? Dahil kung meron 13,917 flood control projects, dapat naramdaman natin at medyo humupa ang pagbaha sa Pilipinas. Ay, antindi no? Yung kasalanan nila, isinisisi talaga nila sa mga Duterte, no? Walang ghost project nung panahon ni Pangulong Duterte. Walang reklamo eh. Walang nagrereklamo sa baha. Oo, palagay ko, putangin na to. Suga pa sa bakuna siguro to na libre ni Pangulong Duterte. Baka buong pamilya nito nakinabang dun sa mga libreng bakuna ni Pangulong Duterte. Pinagsasasabi mo. Walang korupsyon ng panahon ni Pangulong Duterte. Kung hindi mo naramdaman, gago, baka tulog ka lang. O kaya kung ano-anong ginagawa ninyo ng mister mo. Kaya hindi mo naramdaman. Ano yung mga baha na yan? Nang matanong naman kung posibleng strategy ang Yun lang yun. Hindi daw niya naramdaman. Tangina, multo ba yan? Magpaparamdam sa'yo? Dapat puntahan mo, tanga. 13,000 pala yung mga proyekto na yan. Ba't di mo puntahan? Pag pununtahan po, tangina yan eh. Sisilipin mo yung proyekto sa Davao. Ganda-ganda ng Davao. Punta ka sa Ilocos. Tingnan mo yung proyekto doon. Puro phase 1, tanga. Tingnan to si Claire Castro, satanas eh. Fake news peddler talaga eh. ang deklarasyon ni VP Sara para mapagaan ang epekto sa kanyang impeachment. Kaya nga po sinabi natin isa siya na maituturing na politician. Politician na ang iniisip ay ang susunod na eleksyon. Ang iniisip ay yung pansarili. Galit na galit ka. Ba't gigil na gigil ka? Na interes. Hindi ang taong bayan. Nang tanungin si Castro kung nagsisisi rin ba ang Pangulo dahil naging katandem nito si Duterte, Malamang hindi naman po alam ng Pangulo na ang kanya magiging presidente ay puro bakasyon. At mga vice-presidente na puro bakasyon. Vice-presidente na hindi siya tutulungan. Vice-presidente na ang Hindi magiging... siya tinulungan na nga siya ng 2022 para manalo. So dito, inaamin ni Claire Castro na mahinang nila lang talaga si Bongbong. Mahinang nila lang si Bongbong. So parang sinasabi pa niya dito na nabudol pa si Bongbong. Ang ina niyan. Ibang klase talaga si Claire Castro. Sabi ko nga sa inyo, putya nakakatulog pa kaya na mahimbing tong kupal na to. Sarap siguro ng sa bagay, puro laging bago yung damit. Mukhang malaki bayad eh. Trabaho ay manira sa gobyerno. Hindi naman niya pagsisisihan kung ano nangyari. Ang gagawin lamang po ng Pangulo ay magtrabaho. Cheryl, sa ngayon hindi pa At ayun ang balita natin ngayong araw na ito. Itutuloy natin